Ito palang ICA po, no? So basically, nagsimula na itong trabaho nito and base rin sa binanggit ng Pangulo kahapon, araw-araw daw magmi-meet yan base rin sa binanggit kanya. Hindi po ba? May mga nagtatanong, yung funding, saan daw kukunin yung funding nitong operations itong ICI? Kukunin ito sa contingency funds kasi bagong opisina to eh. So, kung magkakaroon ng batas at mukhang papabilisan ni Senator SP Tito Soto, syempre maiiba kasi magkakaroon na ng sariling budget yan pag nagkataon. Pero for the meantime, sa contingency funds ng Pangulo, ito kukunin. Kasi mabilisan to eh. Kailangan itong magkaroon ng pondo eh. Nabanggit niya yung kasi merong parallel effort sa House of Representatives tsaka sa Senado na mag-create ng independent commission by law para daw mas may ngipin. So hindi ba magkakaroon ng parang complication yon dahil sinimulan na itong itong ICI ng Pangulo by virtue of an EO, tapos bigla papasok yung batas na magki-create ng independent commission. Hindi ba magkakaroon ng complication yan? Although kasi hindi ko pa nabasa, sorry. Meron na bang nakalatag na bill? May mga nakafile na sa Senado, yung kay Tito Soto, sa House, kay Manila de Lima. So with this na meron ng independent commission, I believe ang balak lang nilang ibigay is additional power dun sa ICI. Kasi ang gusto nila is magkaroon ng contempt power ang ICI. Kasi ngayon, power to subpoena eh. To issue subpoena. So wala kasing contempt power. So parang yun ang gustong mangyari ng mga mambabatas. Mas bigyan ng pangil itong independent commission na to na binuo ni Pangulong Marcos Jr. Yun nga rin isang concern dito, Attorney Claire, no? Yung may subpoena powers, pero paano kung hindi umattend o magpakita yung kongresista o senador? Kumaga, neck-neck nyo. Wala naman kayong coercive powers no? Hindi ba pwedeng ilagay na yon ng Pangulo doon sa kanyang EO? Ang contempt powers kasi ibibigay lang ng legislative eh. Okay, so kailangan by law. Oo, kasi wala naman din power ang Pangulo na just fact-finding commission tapos magbibigay ka ng ipapunish mo yung tao na hindi a-attend. Example, NBI. Kahit naman hindi ka umattend sa NBI, hindi ka naman pwedeng parusahan eh. Wala ka nga lang maibibigay na ano yung salaysay mo. So, ang mangyayari niyan, pag hindi mo binigay yung salaysay mo, ang mangyayari, i-endorse lang para to file a case against you. So, it's your loss. Diba? Paano kung planda ng ikaso? Kasi hindi ka nagbigay ng anumang statement mo. Di pagpunta nyo sa korte, no bail ka na agad. So, dapat sila makipag-cooperate. Dahil kapag nakipag-cooperate sila at makikita nila, mapapakita nila na wala man silang kasalanan, so, di ba mas maganda? Right there and then, hindi na sila mapasama sa kaso. Isa pang concern dito, Attorney Claire, no? So, kunwari, gumugulong na itong trabaho ng Independent Commission, paano kung, kunwari, ang maituro kongresista o kaya isang senador, parang what could stop the senator or the House member from using their own pulpits, so to speak, or their own congressional hearings or investigations, basically to answer the allegations that might appear doon sa ICI investigation? It's up to them. Kung gagamitin nila yan. Kung gusto nila dyan magkaroon ng pagdidepensa sa kanilang sariling chamber o dyan sa Senado or sa House, it's up to them. Independent kasi itong commission na ibinuo ng Pangulo. So kung ano mapapakita, kung may mga dokumento yan, pwedeng i-endorse yan sa ombudsman and it's up to ombudsman kung sasampan sila ng kaso. Eto, no? Naging concern ba sa Malacanang na baka nagiging selective yung lumalabas na investigation so far, either sa House o sa Senate, depende dun sa nagsasalitang testigo, quote-unquote? Kaya nga mas maganda magkaroon ng independent commission kasi ang sabi ng Pangulo, kaya nga pati yung mga kasapi dito hindi politiko. So wala silang sisinuhin, wala silang kakampihan, kaya dapat talaga independent commission. Kasi although ayaw natin sabihin na nagkakampihan, may kakampihan sa Senado, may kakampihan sa House, sarili-sarili nilang investigasyon yun. And at the same time, Christian, yung pag-iimbestiga naman sa Senado sa House, in aid of legislation naman yun. Kung meron silang i-rekomenda na i-file ng kaso, it's up to them. Depende sa kanilang ebidensya. Kung, di ba? Kung gusto nila magpasampa ng kaso based on their evidence, it's up to them. Or if they want to give those findings sa ICI, di malaking tulong din.
Yung sa ICI ba, mostly recommendatory po ba yung kanilang magiging findings? Kasi, di ba, fact-finding, tama ba? More on recommendatory lang siya. Pero, pag recommendatory kasi at kumbaga commission to, fact-finding commission to, dapat kompleto yung ebidensya. Yun yung purpose. Oo. Pag ganun po ba, kunwari, nirecommend na yung ganito, nilatag sa ombudsman o kaya sa DOJ, hindi ba, yun, parang i-acknowledge na lang, okay, naniniwala na kami sa findings ninyo, dediretso na kami sa kampa ng kaso? Or pwede rin na lang gamitin sarili ng proseso, hindi po ba? What do you mean? Gamitin sarili ng proseso? Ombudsman? Pwede pa rin silang mag-imbestiga, hindi ba? Yes, oo. Yung ombudsman, they can initiate investigation. DOJ, yes. Pero, syempre, since ang DOJ is under the executive, so para hindi magkaroon ng overlapping ng powers or mandate, of course, bibigyan nila ng daan ang ICI. But, kasi ang DOJ naman kasi, kung meron sila mga ebidensya na nakuha kompleto, di ba? Mas nauna na because nag-start na sila mag-investigate about this, let's say, may nakita na silang ebidensya regarding ghost projects. At malinaw na at nasa kanila na. They can already file a case. Kaysa magtagal pa kasi nandiyan na eh. At inutusan naman na ng Pangulo lahat ng mga ahensya na pwede mag-imbestiga na hindi kumaga mag-overlap sa ICI. They can go ahead. File the case immediately. Basta dapat kumpleto. Hindi pwede yung parang suntok sa buwan na parang, ito, ikaw, kasi tinuro ka, sampahan ka na ng kaso. Ayaw ng Pangulo ng ganun. Gusto niya kumpletong ebidensya. Dito, nakikita yung logical window for this commission and other agencies of government to show results. Kasi definitely urgent ito, no? Kasi mapapahiya yung Pangulo dito pag walang at least nasampulan very soon, no? Pero yung nakikita yung window, how slim or small that window is? Wala naman ako masyado nakikitang problema. Example ka na, Christiana. Si Sec Vince, di ba? Kakamiting lang nung miyembro ng ICI. This morning, nag-meet na sila. Pero Sec Vince, through the directives of the President, he was able to ask AMLAC na sa freeze order. Diba? So, ibig sabihin, pwede namang mag-start din yung ahensya, yung departamento, basta nandiyan yung mga dokumento, pwede mag-start. And then they can coordinate with the ICI. So, ayaw naman ng Pangulo na ICI lang. Tapos yung iba hindi na makakakilos. If they have the authority, at they could be, they would also be coordinating with the ICI, then they can proceed. Yung pagsasample ng mga talagang malalaking isda, kunwari senador o kaya miyembro ng House of Representatives, how important is that for the President to show sa results? Okay, ganito yan. Kung may mai-involve talagang politiko, di ba sabi niya, walang sisinuhin, walang sasantuhin, mananagot ang dapat managot. Kung may involved man na malalaking politiko at yun ay may ebidensya, walang pipigil para sampahan ng kaso yan. Dapat lang talaga may ebidensya. Hindi pwede yung, ayaw niyang Pangulo na name dropping lang, tapos walang ebidensya. Kasi baka maapektuhan yung ibang inosente na wala naman palang kinalaman or kulang ang ebidensya. Sayang kasi yung effort na bigla ka nalang magsasampa tapos madidismiss lang. So, mas maganda talaga. Kompleto yung ebidensya. Dapat, kahit politiko yan, kahit senador yan, kahit congressman yan, kung kompletong ebidensya manggagaling sa ICI, go. Sasampahan niya ng kaso. Isa ko inisip dito, Attorney Claire, no? Kasi yung mga magnanakaw talagang mga tuso yan, no? Hindi naman mag-iiwan ng resibo yan, Kunwari, kongresista o senador na kumuha ng 30% cut, hindi naman ganun katangayan para mag-iwan ng resibo na talagang tumanggap siya. Pero malaking bahagi dyan, makikita dyan kung anong klaseng lifestyle meron sila. Kunwari, meron silang ilang mansion sa mga exclusive villages, hindi ba? Lumobo yung kanilang yaman. So, paano yung ganung diskarte in terms of accountability? Kasi pwedeng hindi makita directly tumanggap sila. Pero, pag tinignan yung salin nila, teka, bakit ang dami mong mansion ngayon? Bakit ilang milyong piso yung mga kagamitan mo sa bahay? Bakit ang dami mong sports cars? Kumbaga, paano siya tinitingnan ng Malacanang dito sa
sa overall goal to hold them accountable? Ako although hindi ako miyembro ng ICI kasi hindi naman tayo mag-recommend, but as a lawyer, I give expert opinion as a lawyer. Sige po. As a lawyer. Apo. Tingin ko with the circumstantial evidence, no? Pwede naman silang sampahan ng kaso. Halimbawa lang. Itong si si Senator A, siya yung proponent ng isang project na to. 'Di ba? Tapos na-admit na yung kumbaga yung paper trail, siya talaga yung proponent nito. Tapos goes project. Tapos fully paid. 'Di ba? Fully paid. Tingin ko with that dapat ma-hold liable siya. Bakit? Obligasyon mo, proponent ka, na bayaran mo ng buo yan, don't tell me hindi mo man lang binisita at sasabihin mo na hinayaan mo na lang yung mga staff mo na makipag-negotiate that with those millions of pesos? Ang tanong na lang dyan, sampahan man sila ng kaso, paano sa Sandigan Bayan? Oo. Paano sa korte? Minsan, pag nasa Sandigan Bayan na, hindi ako mag-judge dito minsan na-dismiss. Bakit? Lumalabnaw daw ang ebidensya. Minsan, kahit nakita na nakadeposito sa amount, sa bank account, let's say 124 million pesos, nakita na sa bank account ng politiko, nadi-dismiss. So, tingin ko dapat, dapat it's up to the Sandigan Bayan paano talaga sila mag-appreciate ng evidence. Kasi ang isang policy dyan, Attorney Claire, di ba? Kasi ang ganda-gandang paliwanag nyo. No? Kunwari, ako yung senador o house member, proponent ako kunwari ng 350 million insertion. Insertion, ibig sabihin, nangyari sa BICAM, no? Tapos sa second reading. Okay. Di ba? Parang logically naman, ba't ka magsisingit ng ganong kalaking pera tapos makikita na punta sa ghost projects? Parang hindi mo lang pwedeng sabihin na wala kang alam. Pero again, we cannot underestimate the cunning of these people. Pwede na sabihin, teka, hindi mo na. Di ba sabihin nila? Paulit-ulit na, hindi nadadala, paulit-ulit. Tapos di pa rin natututo. Recidivist na ba? O nakakaligtas. Pero ang pwedeng palusot dyan, teka, hindi naman trabaho ng kongresista o ng senador na pakialaman yung implementation. Di ba? Pwede sabihin nila, di ba meron ng 2013 Supreme Court decision against Port Farrell? Di ba pwedeng gamitin nila yung dahilan na yun to their advantage? Yes, but nahayaan Di ba? Nahayaan sila. Kasi parang binago lang nila yung pangalan proponent lang kami pero hindi sa amin napupunta yung pera. Kami lang ang nagtuturo kung saan yung proyekto. Di ba? Alam mo yon? Dahil bawal, iibahin nila ang itsura, pero in fact, the same pa rin yun. Kumikita pa rin sila. O di ba? Kaya nga sabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Di ba? Di na naawa sa taong bayan, binabaha. May namamatay. May mga nasisirang bahay. May nasisirang mga kagamitan sa bahay. Samantalang sila, nakahiga sa kanilang kwarto na napakalamig at ang sarap ng tulog kapag umuulan.